Hello at welcome back sa Movie Recaps. Sa araw na ito, ating ire-recap ang pelikulang I Spit on Your Grave na ipinalabas noong 2010. Paalala lamang na ang video na ito ay naglalaman ng mga spoiler. Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa atin si Jennifer Hills, isang nobelista na nagpasyang pumunta sa isang liblib na lugar upang makalayo sa ingay ng New York City. Umupa siya ng cabin kay Earl. Upang makafocus sa pagsulat, nagbigay ng mapa at direksyon si Earl dahil sobrang liblib ng cabin para di siya maligaw. Dumaan si Jennifer sa isang gas station upang magpagas, maya-maya pa nilapitan. Siya ng gas boy na si Johnny. Nagtanong si Jennifer ng direksyon papunta sa cabin, napapansin niya na nakikipag-flirt na si Johnny sa kanya. Hindi na maganda ang pakiramdam ni Jennifer sa sitwasyon. Niyaya siya ni Johnny lumabas. Mahinahong ni-reject ni Jennifer si Johnny sa offer. Natakot si Jennifer at agad-agad na itong umalis. Tinawanan si Johnny ng kanyang mga kaibigan sa pagka-busted. Nainis si Johnny sa pagka-reject sa kanya at sa pang-aasar ng kanyang kaibigan. Pumunta na si Jennifer sa kanyang cabin para makapagsimula na sa kanyang pagsusulat ng kanyang ginagawang novel. Nagustuhan ni Jennifer ang lugar dahil ito ay tahimik at habang masaya sa patuloy na pagsusulat ay may narinig si Jennifer na ingay mula sa isang kubo. Kaya naman dali-dali niya itong pinuntahan para i-check ang ingay sa kubo. Pagpasok niya ay nakita niya ang iba't ibang gamit na nakasabit at nakalagay dito. Wala naman siyang nakita kaya akala niya ay ingay lang ito ng isang daga at agad na umalis na. Pagkabalik ay agad itong naglinis. Kanyang katawan, may isang taong patagong nagvivideo ng hubad na katawan ni Jennifer nang hindi niya alam. Isang umaga habang tumatakbo si Jennifer sa kakahuyan ay may natagpuan siyang isang kubo. Pumasok siya rito at nakita ang mga gamit tulad sa kubo. Kahit kinakabahan ay hindi niya ito pinansin. At agarang tumakbo na si Jennifer pabalik sa kanyang cabin. Pagka-uwi at pagkabukas ng gripo, nagulat siya sa dumi ng tubig at sa baradong kubeta. Agad niya tinawagan si Earl para ipaalam ang mga sirang facilities. Habang kausap ay nahulog pa ni Jennifer ang kanyang cellphone. Dahil dito nagpadala si Earl ng tubero na si Matthew Duncan upang ayusin ang kubeta. Mabuti at naayos naman ni Matthew ang mga sirang facilities, kaya natuwa ng husto si Jennifer at pinasalamatan siya. Agad namang umalis si Matthew. Nakatambay sila Johnny at kaibigan niya. Agad dumating si Matthew at kwinento na hinalikan siya ni Jennifer. May pinakita naman ang kaibigan ni Johnny na isang video kung saan siya pala ang kumuha ng video kay Jennifer nang nakahubad. Agad nagnakaramdam ng init ng katawan si Johnny at kinuntsaba ang kaibigan na puntahan si Jennifer dahil gusto niyang maghiganti sa pagkaka-reject sa kanya ni Jennifer. Kinagabihan ay bumomba si Jennifer. Siya ay nakatulog dahil sa lakas ng amats. Nagising din agad siya dahil may narinig siyang kung ano sa labas ng cabin. Chinek niya kung ano yung ingay sa labas. At pagtingin niya, nakita niya ang patay na birdie. Lumabas pa siya dahil baka may nagtatago lang kaso. Alaws naman kaya bumalik na siya sa loob. Pagbalik niya, nakita niya ang laptop niya, iba na ang wallpaper. Natakot siya dahil sila Johnny ang nasa picture. Kinatok ni Johnny ang pinto. Nagulat si Jennifer, tinatanong niya kung anong kailangan nila. Tinatawanan lang ng mga aports ni Johnny si Jennifer. Sinimulan na ni Johnny na atakihin ang babae. Takot na takot si Jennifer at bago siya pagtangkaan, nagawa ni Jennifer na makatakas. Buti na lang batak siya mag-jogging. Nabangga niya sila Earl at Sheriff. Tinanong siya kung anong nangyari. Nanginginig ng ikwento ni Jennifer ang pag-atake sa kanya nila Johnny. Inutusan ng Sheriff si Earl na umuwi muna at sasamahan niya si Jennifer sa kanyang cabin. Dumating sila ng may dalang shotgun. Pinapalabas ng Sheriff sila Johnny upang sumuko. Pero mukhang wala na sila Johnny sa loob ng cabin. Nagsimulang mag-inspect ang Sheriff sa loob ng bahay. Nakita ng Sheriff ang mga alak at drugs na ginamit ni Jennifer. Dahil dito, tingin ng Sheriff ay nagsisinungaling si Jennifer dahil hindi niya naman nakita sila Johnny. Nagpapaliwanag si Jennifer sa mga pangyayari, ayaw siya paniwalaan ng Sheriff. Biglang pumasok sila Johnny sa cabin at parang walang pake ang Sheriff. Yun pala nakipagkuntsaba ang Sheriff kila Johnny para turuan siya ng leksyon. Naiyak na lang si Jennifer, sinumulan na nila ang pang-aabuso sa babae. Inutusan ni Johnny na gahasahin ni Matthew si Jennifer at ginawa niya dahil sa takot. Hinayaan nilang maglakad si Jennifer at sinimulan ulit ang pag-torture at pang-aabuso sa babae.
Nagvideo pa si Taba ng mga pinaggagawa nila kay Jennifer. At nang matapos sa kababuyang pinaggagawa nila, nawala na sa wisyo si Jennifer dahil sa pangyayari, hinayaan nila sheriff si Jennifer at nang umabot siya sa tulay at balak ng tapusin, bigla siyang tumalon sa ilog. Inutusan ng sheriff sila Johnny na hanapin si Jennifer at siguraduhin patay na upang hindi sila magkaproblema. Sinira ng sheriff ang tape na pinagvideohan ng ginawa nila at sunugin ang mga gamit ni Jennifer na pwedeng maging ebidensya. Ilang araw na si Matthew naghahanap kay Jennifer at pinagsisisihan ang ginawa niya, inaalala ang mga karumaldumal na pangyayari. Ilang araw, tinawagan si Earl ng pamilya ni Jennifer dahil ilang araw nang walang paramdam. At dahil walang ideya, tinawagan niya ang sheriff para ipaalam na tatawag sa pulis ang pamilya upang i-report ang pangyayari. Sa kabilang banda, nagpapanik si Taba dahil nawawala ang kamera niya na pinang-video kay Jennifer. Sinabi niya na hindi pala niya sinira ang tape dahil gusto niya itago at ang nasira ng sheriff ay blank tape. At nang marinig ito ni Johnny ay agad itong nagalit at gustong saktan si Taba dahil sa ginawa nito. Buti na lang naawat sila ng kaibigan nila at sinabing mag-isip na lang ng solusyon sa nangyari. Kinagabihan ay nakarinig si Johnny ng ingay sa labas ng bahay at nakita ang patay na ibon na alala niya ang ginawa niya kay Jennifer. At nung pagbalik ni Johnny may nakita siyang gumalaw sa may halamanan, kaya pinuntahan niya ito ngunit wala naman tao dito. Maya-maya nakita niya ang rubber band na pagmamay-ari ni Matthew. Sa kabilang banda si sheriff ay umuwi galing trabaho. Nagulat siya nang makita ang tape at nagpanik dahil baka malaman ng asawa niya ang karumaldumal na pangyayari. Nang tanungin niya ang asawa niya sabi ay hindi pa daw ito napanood kaya naman nakahinga siya ng maayos. Pinuntahan niya si Taba at siya ay nagalit dahil sa hindi pagsunod sa utos niya. Dahil pwede silang mapahamak sa mga ebidensya ito. Pinapakalma ni Johnny ang sheriff at pinakita ang mga ebidensya at sinabi pa na baka si Matthew ang may kagagawan nito. Dahil sa mga hinala nila, agad na inutusan ng sheriff na hanapin nila Johnny si Matthew upang kausapin. Niyaya ng sheriff si Earl na manghunting at sumama naman ito, nagpa siyang magpahinga si Earl. Habang nagpapahinga ay bigla siyang binaril ng sheriff dahil pwede siyang maging witness sa pangyayari. Dahil sila ang huling kasama ni Jennifer. Habang nag-iisip ay narinig ni Matthew ang boses ni Jennifer kaya agad-agad niya itong pinuntahan. Dahil sa pagmamadali ay nahulog si Matthew sa hagdan at nang magising nakita niyang nakaupo si Jennifer, natakot si Matthew at nagsorry sa nangyari. Naintindihan ni Jennifer na inutusan lang siya ni Johnny. Sorry si Matthew pero hindi sapat ang sorry kaya tinalian niya ito sa leeg. Habang naghahanap kay Matthew, ay may nakita sila na kamukha nito na tumatakbo sa gubat agad nila itong pinuntahan at nang nilapitan ay agad siyang ginulat ni Taba. Nagawa pang magloko maya-maya narinig nila ang boses ni Matthew sa bakanteng kubo. Agad nilang pinuntahan at nang titingnan na ni Taba siya ay natrap sa sinet up ni Jennifer na bear trap. Sumigaw ng malakas si Taba at narinig ng kaibigan niya kaya nagmadali siyang puntahan si Taba. Pero ready na si Jennifer para hampasin siya sa ulo. Maya-maya nagising na ang lalaki at nagulat na nakatali siya sa bathtub na may tubig. Sa kabilang banda si Taba ay binalian ng paa, wala siyang magawa ni record din ni Jennifer si Taba gaya ng ginawa nito sa kanya. Tinorture ni Jennifer si Taba, pinakain niya ang tape na ginamit sa kanya, tinali niya ito sa puno at tinalian rin ng alambre ang talukab ng mata ni Taba para hindi siya makapikit. Binalikan niya ang lalaki sa kubo. Nilublob ni Jennifer ng paulit-ulit ang lalaki, pero hindi pa siya nakontento, nilagyan niya ng asido ang tubig at nilublob ulit ang lalaki. Napagod na siya at namatay sa pagkakalunod. Si Taba naman na maraming dugo sa katawan ay pinapak ng mga uwak hanggang sa mamatay. Sa gas station naman kung saan nagtatrabaho si Johnny ay may nakitang babaeng nakatalikod nilapitan niya ito para landiin, si Jennifer pala at bigla siyang hinampas sa ulo. Nagising si Johnny sa isang kubo nang nakatali ang kamay-paa pati ang bibig ng isang bakal. Galit na galit si Jennifer, binunot ang ngipin isa-isa at tinotorture si Johnny hanggang mamatay. 2 hours later, habang nagtatrabaho ang sheriff, ay bigla siyang tinawagan ni Jennifer at sinasabing kasama ang anak niya na si Chastity. Nag-aalala ang sheriff kaya umuwi agad. Sinabi ng asawa ng sheriff na naglalaro daw si Chastity sa playground. Mabilis na pumunta ang sheriff sa playground para hanapin ang anak. Lumabas pa ng kotse para hanapin si Chastity. Kaso hindi niya makita kaya bumalik na siya sa kotse.
Habang iniisip kung asan, nasa loob na pala si Jennifer at hinampas siya sa ulo. Nagising ang sheriff nang nakatali at may nakasuksok na shotgun sa kanyang puwet. At nag-confess ang sheriff na nagsisisi na siya sa ginawa nila kay Jennifer. Walang paki si Jennifer, pinapasok niya ang shotgun sa puwet ng sheriff paulit-ulit. Tinali ni Jennifer ang gatilyo sa kamay ni Matthew na buhay pa pala at walang malay. Maya-maya ay nagising na si Matthew, nagpanik ang sheriff at sinabing, "Huwag itong gagalaw." Nagulat si Matthew nang makitang nakatali ang sheriff, tutulungan niya sana kaso nagalaw niya ang kamay. Kaya naman pumutok ang baril, tumama sa kanilang pareho. Sa labas ng kubo ay nakaupo si Jennifer. Nang marinig niyang pumutok ang baril ay ngumiti ito dahil nakabawi siya sa mga umabuso sa kanya. Para sa mga susunod na recap, mag-subscribe lang sa aking YouTube para palaging updated. Pwede kayong mag-request ng mga gusto niyong gawan ng recap, yun lang, paalam.